Marapit na po siyang makapaglakad-lakad sa labas ng kulungan. Malapit na po siyang makakalaya. Sana maging totoo tong hula ko. Makakaupo po sa trono ang isa sa mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam na po natin kung sino, kundi si VP Sara Duterte. Makakaupo po sa trono si VP Sara Duterte. Hulaan po natin yung magiging lagay kay Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano na ang magiging kalagayan niya ngayon o ano na ang maging kalagayan niya sa mga susunod na araw o susunod na buwan. Hulaan po natin. Nasa inyo na po kung maniwala kayo o hindi dito. Basta ko hulaan ko lang po kung ano ang talagang kainatnan kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Hulaan po natin. Ngayon kukuha pa tayo ng card na gitna. Frustrated po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa kanya. Tapos na frustrated po talaga siya. Sabaga nalulungkot po siya sa nangyari sa kanya ngayon, na ginawa niyang lahat para sa bansa natin, para mailigtas sa mga masasama ang mga kabataan, ang taong bayan nagtatrabaho. Pero sa lahat ng ginawa niya, na frustrate siya o nadismaya si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nangyari sa kanya ngayon. Lahat ginawa niya sa bansa natin, pero ano ang nangyari sa kanya ngayon? Siya pa mismo ang ginigipit. Ginigipit po siya, pinakulong. Sa lahat-lahat ng ginagawa niya, hindi po nila nirespeto yung mga nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Baliwala lang po nila. Kaya nila ipinakulong si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dismayado po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Nadidismaya po sa sobrang lungkot po niya sa mga pangyayari ngayon. Na sa kanyang nangyari ngayon. Nakakaawa po si Pangulong Rodrigo Duterte. Frustrated siya. Talagang dismayado siya sa mga nangyayari. Kaya siguro kakaisip na sobrang payat na po niya. Ito po, naghahanap po si Pangulong Rodrigo Duterte ng yung patas na investigasyon, patas na sabaga yung ginagawa sa kanya, hindi lang sana yung mga gawa-gawa lang. Naghahanap po talaga siya ng patas para sa kanyang kalagayan ngayon. Dahil hindi po talaga niya matanggap ang nangyari sa kanya. Tanggap man niya, pero masama yung kalooban niya dahil sa pangyayari ngayon. Di ba? Talagang hirap po niyang tanggapin, kaya hindi na nga siya halos kumakain, hindi na umiinom ng gamot dahil nga frustrated siya, dismayado po talaga siya. Ito, hindi po sila mapapatawad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa nila. Hindi po sila mapapatawad. Maghahanap po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng hustisya sa ginawa niya kung wala pong mangyari sa kanyang masama. Naghahanap po talaga siya. Walang kapatawaran yung mga ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Walang kapatawaran po talaga. Dahil ginawa lang naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat para sa bansa natin, para hindi magulong sa droga, hindi dumami yung mga masasama. Ginawa na yun para sa kaligtasan sa ating bansa. Pero ang nangyari sa kanya, ibaliwala ng ibang tao yung mga nagawa niya. Ito na yung mga demonyo, talagang inuusig si Pangulong Rodrigo Duterte. Iniusig siya ng mga demonyo. May mga demonyo na nasa likod sa kanya, umuusig po sa kanya. Hindi po siya tinitigilan ng mga masasamang tao. Talagang hindi siya nilulubayan ng mga masasamang tao na gusto siyang mapabagsak kahit sobrang tanda na. Grabe po, mga demonyo po ito. Mga walang puso. Sabaga, ibang demonyo walang puso yan, walang awa yan. Yan yung mga tao na yan.
kahit na nakagapo si Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na wala siyang makita ngayon dahil nasa kulungan, talagang matibay siya. Matibay po talaga siya kahit sa ganyang kalagayan ngayon. Matibay po siya. Gusto niyang hadlangan yung mga mangyayari, pero wala, nasa loob pa po siya. Wala siyang hindi siya makakakilos. Hindi siya makakakilos. Napapalibutan po siya ng mga talagang mga taong gustong umapi sa kanya. Napapalibutan po siya. Kaya hindi po siya makakakilos. Wala po siyang makikita dahil nasa loob siya. Kawawa po talaga siya, kawawa. Malaki pa rin ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga paniniwala niya na malalampasan niya yung mga pagsubok niya. Malakas po yung personal power ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung panindigan niya na para sa bayan, hindi yan nawawala sa kanya. Talagang malaki po ang paniwala niya sa kapangyarihan ng isang tao na naninindigan. Hindi po yan nila magigiba o matitinag yung panindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte na aayusin niya ang Pilipinas. Sisirain niya yung mga masamang tao. Hindi nila yan mababago dahil yan po ang gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung kaligtasan ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. Pinag-isipan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng malalim o plano bago sila gagawa ng aksyon. Gagawa po sila ng aksyon, pero pinag-isipan muna nila ngayon kung ano po talagang dapat dahil sa kalagayan niya na sobrang hirap na po. Sa baga, naghihintay lang sila sa pagkakataon. Naghihintay sila ng pagkakataon para kumilos. Siguro, hinihintay nila na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte, ma-release yung interim release, at dyan na sila kikilos. Dahil hindi po sila papayag na ganyan-ganyan na lang nangyari sa kanya. Pagkatapos niya ayusin ang bansa, pagkatapos nagawa, napakagandang gawa, ginagipit siya. Kaya darating ang panahon na kikilos po si Pangulong Rodrigo Duterte. Gagawa po siya ng aksyon, pero sana po makalaya muna siya para magawa niya yung mga pinagplanuhan po talaga niya, pinag-isipan niyang gawin. May mga distraction talaga sa buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga tao na to, yung mga tao nagpapabagsak sa kanya, yan ang distraction sa buhay niya. Yan ang nagpapahirap sa kanya. Mga balakid sa buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng napakagandang nagawa niya. Ang daming tao po talaga na humahad lang sa gawain ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po. Mga masasamang tao po yan. Ayan na. Malapit na pong makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Marapit na po siyang makapaglakad-lakad sa labas ng kulungan. Malapit na po siyang makakalaya. Sana maging totoo itong hula ko. Malapit na po talaga siyang makakalaya at makapaglakad-lakad na tahimik. Darating po ang panahon na yan na makakalaya po siya. Malapit na po yan, malapit na po yan. At sana nga talagang makakalabas siya. Hirap po talaga ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Sobrang hirap po talaga. Gusto niya ng tulong. Tulong po ang gusto niya. Dahil hirap na po talaga siya. Lalong-lalo na sa kalagayan, sa kalusugan niya. Kung makita na lang yung picture ni Pangulong Rodrigo Duterte na sobrang niyang payat. Napakapayat na po talaga. Butot balat na lang. Sa tingin ko nga, baka hindi na siya nakakalakad. Ayan o. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng tulong. Dahil grabe po ang pinagdaanan niya ngayon. Sobrang dilim.
Gusto talaga protektahan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga nagawa niya sa bayan. Gusto niyang ipagpatuloy yung mga naumpisahan niya sa bansa natin. Gusto niyang protektahan at hindi masira at hindi bumalik yung mga masasamang tao. Gusto niya. Kaya sana darating ang panahon na makakalaya siya at bumalik na yung lakas ng pangatawan niya at magawa niya yung talagang pagprotekta sa taong bayan. Kayang-kaya niyang gawin yan pagka malakas na siya at nasa laya na po siya. Grabe to. Mukhang mapait po talaga ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sobrang pait ang kalagayan niya. Sobra po siyang nasaktan sa nangyari sa kanya. Sinasabi mo niya na tanggapin niya ang destiny, pero nasasaktan po talaga siya. Nasasaktan. Grabe po yung naramdamang sakit sa puso o damdamin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung kalakasan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa fighting spirit niya, yan pong lahat pinagdaanan lang po niya, lahat yung mga pagsubok niya ngayon. Dadaan lang po sa kanya. Sa baga, testing po sa kanya, trial sa kanyang buhay. Trial kung kakayanin niya. Pero magkakaroon po ng lakas si Pangulong Rodrigo Duterte na harapin kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon. Dahil darating ang panahon, talagang malalampasan niya ang lahat. Makakalaya po yan. Talagang dismayado si Pangulong Rodrigo Duterte. Sobra siyang dismayado. Focus lang sa pamilya. At isa sa mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na babae ay makakaupo po sa trono. Makakaupo po sa trono ang isa sa mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam na po natin kung sino, kundi si VP Sara Duterte. Makakaupo po sa trono si VP Sara Duterte. Talagang focus po si Pangulong Rodrigo Duterte sa baga. Nilalabanan niya lahat ang trial para sa pamilya niya. At ito na nga, isang anak na babae, si VP Sara Duterte ay makakaupo po sa trono. Darating po yan. Magkakaroon po ng himala. Magkakaroon ng himala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sa baga parang magic. Magugulat po ang lahat. Magugulat po ang lahat. Magkakaroon po talaga ng parang magic ba. Kung sa baga lahat ng mga iniisip ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga imagination na mangyari, magyayari po at magkatotoo yung lahat ng mga imagination o mga plano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magkatotoo po kung ano po ang mga plano ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano man ang mga pangarap ngayon, magkatotoo po. Kung ano man ang iniisip na ngayon, magkatotoo po ang lahat. Yan po ang kagandahan dyan. Ito, worrying change. Sobrang nag-alala si Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro ito sa kalusugan niya. Sa kalusugan niya. Yung mga plano niya, mawawala yan kapag hindi maibigay sa kanya yung interim release o pansamantalang paglaya. Kapag hindi siya mapagbigyan ng pansamantalang paglaya, nanganganib po ang buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nanganganib po. Napakadelikado po kapag hindi siya mabigyan ng interim release o pansamantalang kalayaan para makarecover sa kanyang pangatawan. Napakadelikado po ang kanyang buhay. Napakasubra po talagang delikado kalagayan niya kapag hindi siya mapagbigyan sa pansamantalang kalayaan. Baka hindi po niya kakayanin. Baka hindi po. Mahihirapan po siya. Pero at sana makakalaya po siya. Pero makikita po natin dito,
Makakalaya po siya, nasa mga 80% to 20% lang. 20% lang hindi siya makakalaya, 80% makakalaya siya. Pero kapag hindi siya mapagbigyan sa interim release, nakakalungkot. Nakakalungkot po talaga mangyayari. Nakakalungkot. Baka hindi po kayanin talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bibigay po ang kanyang katawan. Napakadelikado po ang lagay ni Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi po talaga siya makakalaya. Baka hindi po niya kakayanin. Pero kapag napagbigyan siya, abang-abangan po natin. Dahil nasa mga 80% yan, makakalaya po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang kalagayan. Sobrang payat na. Kaya abang-abangan po natin. Sana tuloy nyo lang yung panalangin pala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaligtasan at sana makalaya siya. Sana walang mangyari sa kanyang masama. Pero pag nakalaya siya, gagaling po siya at babalik sa dati yung pangatawan niya. Maka-recover po yan. At dyan na po sila mag-iingat. So yun lang po mga kababayan, nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Hindi ko naman sinasabi na talagang mangyayari itong sinasabi ko, pero abang-abangan na po natin. May mangyayari po ito sa sinasabi ko. May mangyayari po. Pero nasa inyo na po yan kung maniniwala kayo. Dahil po talaga tayo expert na manghuhula, yun lang po ay nakikita natin dito sa ating card na binabasa. Na ganun nga, malungkot si Pangulong Rodrigo Duterte, nahirapan, may mga demonyong talagang gusto siyang uusigin. Yan. Pero nakikita po natin na ang lahat ng iyan ay pagsubok lamang. Malalampasan po niyan. Malalampasan. At sana makakalaya po siya. Kapag nakakalaya siya, ligtas po si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa baga, malalampasan na niya ang mga pagsubok sa buhay niya. Basahan din po natin si BP Sara. Ayan, may liwanag po na darating kay BP Sara Duterte. Darating po ang liwanag para sa kanya. Sa baga, dinidinig na yung mga panalangin ni BP Sara Duterte. Dinidinig na po yung mga hinihiling niya sa taas. Kung ano mang hinihiling niya. Dinidinig po sa taas ang kanyang mga kahilingan. Tatlong card lang tayo kay BP Sara Duterte. Ito, nakawala na po si BP Sara Duterte sa mga panggagapos sa kanya. Nakawala po, nakalaya na po si BP Sara Duterte sa mga taong nangapi sa kanya. So ang ibig sabihin nito, yung impeachment ni BP Sara Duterte, hindi po yan magpapatuloy. Hindi po yan magpapatuloy. Diyan po makakalaya o magkaroon ng kalayaan si BP Sara Duterte sa mga nanggigipit niya. Dahil ang impeachment, hindi po yan matutuloy. Tapos, dito na po mag-umpisa ang pangbangon ni BP Sara Duterte at ang mga Duterte. Impeachment yan yung pagpagipit sa kanila. Last. Ito na. Lahat ng paghihirap ni BP Sara Duterte ay magkakaroon po ng tagumpay. Magkakaroon po ng sa baga award yung mga pinagdaanan ni BP Sara Duterte. Talagang darating ang panahon na lahat ng iyang pagsubok na yan kay BP Sara Duterte ay kanyang malalampasan at may nakaabang na magandang pwesto para sa kanya. Pinakamataas na pwesto sa bansa. Nag-aabang na po sa kanya. At darating po talaga yan na si BP Sara Duterte ay mamuno ng bansang Pilipinas. Yung impeachment na yan, wala na yan. Nasa ano na yan? 95% dismissed na yan. 5% na lang yung mga malabo na. Malabo na yung matutuloy yan, impeachment yan. Kaya mag-umpisa dyan. Dyan na po
tatayo ang mga Duterte. At pagdating sa dulo, si VP Sara Duterte po ay magiging isang mataas na opisyal ng bansa. Pinakamataas na opisyal ng bansa. Mga kabayan, huwag sana kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Huwag sana kalimutan din mag-like at paki-comment yan sa baba. Ano pong masasabi nyo dito sa hula natin. Hula lang po to, nasa inyo na po kung maniniwala kayo. Ingat po kayo.